Dito ta mga taga Bukid, larga bulan na tinitesting na yung kuan natin dito, yung road marking yun. Ito yun, yan. Diba? Yan si Engineer Moods yan. Oh. Ayan. Tinitesting niya kung gaano kakapal. Pasado ba? Ha? Pasado. Pasado ba? Oo. Ayan. Ganda yung pagkagawa ng Maganda ba yung bata. Malupit talaga. Sakto briefing yung mga tao mo. Hanggang dun sa dulo to. Oo. Tuloy-tuloy sa road. Yung puti. Ating din yan. Yung puti, okay. Yung puti, yan. Hindi nga tinetesting yung mga ganyan ba kasi ang gamit natin dyan yung mga normal paint lang yan. Ah, Dito ba may ano tayo ito, tawag yung thermoplastic. thermoplastic. Ayun na. Flash yan eh. Walang ma... Sabay. Yan. Walang mga mikos-mikos yung bayad na ano, ha? Yeah. Tayo. Hindi, hindi yung kagaya sa atin na... Sa atin ba, pintura lang yun ba? Ay, pintura, that's boy yun ba? Yun sa Ano atin. ba eh? Paliwanag ko sa'yo. Yung pintura kasi, yung purong pintura lang. Oo. Halimbawa, hempel. Oh, Yung nagamit niyan sa mga interlock. interlock lang, no? Oo, Mga ganyan, o interlock. ano, Oo. semento. Simento, Ngayon, ganyan. kung asphalt, Itong asphalt, ito. itong ano, thermoplastic. Thermoplastic. Tapos mayroong nilagay dyan yung pagpakit tabi mo. Yung, Kasama yun sa machine. kasama sa Yun machine ang yung tinatawag nilang glass beads. glass base. Oh. Oo. Kasi pag gabi, pag mailawan yon, Kita mo yun, oo. puro may reflect yun. Ganyan yun. May bakukang ba eh. Mali. Ito yung bakukang. Siya. Bakukang. Ito, ano to? Mataas tong rating. Ito, Ito kasi ba, pag ano sa asgal, kailangan mo ito, 350 yung ano niya, 150. yung panggabi, yung RL kasi, ang tawag dyan, panggabi yan. Reflection yan. Ibig sabihin, pasado pa rin tayo, 447 eh. Ang required lang is 350. 350. Oo, tapos dito 150, so pasado pa rin. Mataas siya konti, no? Mataas siya, walang problema yung mataas. Wag lang yung Wag lang yung mababa. Oo. Ngayon, mag-rate tayo ng tatlo. Halimbawa, kung isa yung bagsak, pasado pa rin. Ah, Problema yun. walang Kasi problema minsan up and down kasi yung ano eh. Tapos yung thickness niyan, okay yung thickness niya. dalawang Queen klase. zero to ba, no? Queen zero ba ang thickness nito? Hindi ba eh, dalawang klase kasi yung ano ba yung ano, specification. Ah. Ngayon, pag nasa QCS ka, yung thickness noon is 1.5 plus and minus 3. Ibig sabihin 1.2 to 1.7 yung thickness noon. Ah. Ngayon, pag Pascal standard ka, ang ginagamit nila 2 plus and minus 3. Ibig sabihin sa 1.7 to 2.3. Iba-iba yung ano eh, as per to CDM, yun ang ginagamit natin. Ah, okay. Ngayon ito, since private naman ito, Oh, private. ang ginagamit natin as per QCS. So mababa siya. Ngayon, kumikita yung TMS dito. Kasi yung presyo natin, doon pa rin sa standard na price. Ah, okay. Tapos mababa siya ngayon. Kasi yung minimum niyan is 1.2. Ah. So gagawin mo lang 1.3, kikita ka na doon. Samantala pag 1.7 yung minimum, maraming materials ang nalalakad doon. na gagamit. Luwi tayo doon. Ah. Ngayon same lang yung price. Yan yung ano doon. Yung So ito, sigurado pasado na to. pasado yan. How Pasado yan. ang ganyan ba yung araw-araw na yan? Yung Araw yan ba? Yung araw din kasi dito, standard yan. Pag dito sa mga internal, yung araw 6 meters. 6 meters. Pag nasa labas ka, gaya ng Shamal, papuntang Alcor, Oh. nasa ano na yan, 9 meters na yan yung ano. Ah, okay. So yung thickness niya, yung thickness ng Ganun pa rin yan, parehas pa rin yan. paras pa rin yan. Ayan, ang pagkagawa niyan, mano-mano na yan. Handwork ang tawag nila doon. Ah, Mano-mano yan. Inaano yan. Lalagyan niya ng kuhit, lalagyan ng Ah, masking okay. tape. Mano-mano yan. mano-mano pala yung araw-araw na yan. Tapos Pero yung thickness niya, ganun pa ganun rin. pa rin, oh. Ah, Tapos yung ito ba, bago mo ang gawin yan, siyempre, tatawag ka ng kontraktor. oh, Hihingi ka ng survey point. oh. So silang maglalagay yan, yung gitna niyan. Silang. Tayo, Para magpa-pre-marking ng tayo. para Hindi ibig, para straight yung ano. para straight Oo. tapos yung balance yung ano Oo, niya. balance. Ang Sila yung silang nag-ano ng total station ng gamit nila diyan. oh. So bawat ano, every 5 meters yan tutumbukan niya nila, lalagyan nila ng ano ng benchmarking. Oh. Pagkatapos susunod tayo.
ano tayo ng pre-marking ang tawag nila doon, mamarkahan para yun ang susundin ng driver natin, yung operator. So ang ginagamit niyang machine na to ba, yung machine na Oo, yung may galing sa driver, ano. ang tawag noon? Yan ang tawag doon, road marking machine. May tatlong kasing machine kasi ang ginagamit nito eh. Yung 16, 18, tsaka yung may mas malaki pa dito eh. Yun ang ginagamit natin sa ano. Pero yung may ginagamit na maliit lang, yung manual, Yun ang doon. doon, hindi pwede yan dito. Pwede rin, pero pag mahabaan, Mahabaan. hindi pwede yun. Parang ahas yung ano mo. Mabagal, Oo, no? Mabagal yun. Oo. Yung tinatawag nilang pushing machine. Pushing machine, no? Tinatawag ng pushing machine. Dito pwede ito, walang problema. Itong mga interlock na kuan, ayan mga interlock yan. Sa ano ba eh? Sa Dubai, spray type yung kanila. Spray type. Oo. Dito sa atin, mold. Oh. May salahan tayo eh. Ah. Sa Dubai, iba. Nakikita mo talaga, spray type. Nag-i-spray lang siya. Pero alin ang maganda? Sanayan lang yan ba eh. Mabagal 'yon o mabilis? Mabilis yun. Ang problema kasi doon, mahirap kasi ano doon. Kaya nga yung operator natin dito, pag nakapunta doon sa Dubai, hirap na hirap sila. Okay. Kasi hindi sila sanay Hindi sa, sanay. Sa spray. Yun din, yung doon, pag nakapunta dito, ganoon din. Hindi sila sanay sa type. Kasi yung spray na yung beads na ano, yung tinatawag ini-spray. Parehas lang yung machine nila, pero yung spray talaga siya. Spray type yung tawag doon. Yun. Bakit nagkakaiba yung Yun ang type of yung dalawang method yun eh. Spray type tsaka sabi niya script type. okay. Dito sa Qatar, ang in-apply natin, script type lang. Script type. So Oo. iba ang pamamaraan nila Iba, doon yes, at saka sa iba bawat dito. bansa, iba-iba yung Ibang Dito sa so, Qatar, lahat tayo. kung papiliin ko sa dalawa na yun, alin ang maganda? Maganda yung dalawa ba, depende kung saan ka sanay. Ah, Siyempre, okay. ako sanay ako dito. Dito. Okay. Mahirap yun eh. So, kung saan ka nababagay, Oo, doon ka. Ganun pala yan. So, marami na akong idea dito, mga taga-bukid, na yung pag-road marking pala dito, hindi pala basta-basta na totally mo na ipipintura mo lang. So, mayroon palang mga rules, mga pamaraan kung paano gagawin ito. May sukat, gaano kakapal, yung tawag nito, yung machine, kailangan sinusunod yung standard ng machine, kung ilang Yung thickness naman thickness ba, sinaset na yan sa machine eh. sa machine. Machine na mismo naglalagay yan. Set mo lang yan. Yung pagtakbo ng yung pagtakbo ng machine. Tapos yung cutting na rin. Yung cutting automatic na yon. Automatic. Ano ba ito ba? 6 meters yan. Oh, Lagay mo lang sa 6 meters. Pagkatapos yan, hinto siya. ito na siya. Tapos Larga larga na naman sa, so ibig sabihin yan, sa madaling salita, larga bula na wala ng intro. Ang ginagawa lang yan ng operator, sinasite na lang yung sentro. Sinasite lang yung sintro. So naka-sit up na pala yan doon sa kuan. Ganun ka high-tech. Hindi yung nakikita ko doon sa atin bay. Last year ako nagbakasyon, nagro-road marking doon sa Tacloban na yung isang tao nakatayo flagman, tapos pintura lang ginagamit. Pintura lang. At least makulayan lang yung Mikos-mikos yun sa atin eh. Hindi, ito talaga dito, talagang standard pang internasyonal. Ngayon, ito naman, may tatlong klase ito. May tatlong klase. Meron 6 meters, 3 meters, 2 meters. Okay. Ngayon, itong 6 meters, pag nakita mo sa daan, ito, pag mahabaan na 6 meters, Okay. ibig sabihin yan, 80 kilometers and below. 80 and below, 80 pababa. pababa. Yung ang takbo mo dyan. Ngayon, pag nakita mo yung putol-putol Putol na. siya, So, yun, pataas yun. 80, and above naman siya. Pataas siya. so So, ibig, depende yan ba depende yan sa sukat yan. Magkikita mo yan. Kung ba ito, internal to eh. Ibig sabihin, hindi ka pwede magpatakbo ng matulin. Kasi to 6 meters siya. Ibig sabihin, 80 and below lang. Mula 80 km per hour, pababa. so kung mayroon ding medyo medyo maiksi lang yung niya. Maiksi lang yung kuan niya. Kung ba, malapit na dyan sa roundabout, malapit na sa intersection, may nakita ako na ganyan lang kahaba. Hindi, pag approach ng roundabout or intersection,
Kung makikita mo, mahaba talaga yan. Maba. Maba, Oo, kasi oo. tawag yan no overtaking eh, no? Overtaking yan. Ah, okay. Ganun. Oo. So, ganun pala yun. Pag nakita mong ano, solid line, Solid line, huwag kang mag-overtake. mag-overtake, bawal yun. So, yung tinatawag nila na broken line. Ang broken line ba, ilang kahaba din yun, yung standard ng broken line. Sa gitna nakalagay, meron siyang 6 meters, 3 meters, at saka 2 meters. Ah, okay. So, Yun ang ano doon. yung ang sa broken line. Solid line. Okay. Yun ang ano doon. Kung makikita mo, kadalasan makikita mo yan doon sa mga highway. Highway, ayan, tama, mga highway. Mga highway. Mabilisan yun, 120 and above na yun. 100 and above na yun, yung 120 kilometers per hour. Okay. Yun ang ano natin yun, right? So, ayos. Hintayin natin yung consultant ngayon. Hintayin natin kung makapasa. So, as per na chinichik mo ngayon sa machine na yan, medyo pasado. Sigurado na yan. Wala na tayong kaba dyan. Simbayad na eh. So, ito, mayroon na akong idea, mga taga-bukid, na ganito pala ang pagano ng road marking. So, nandito ako, napasama ako dito kay engineer dahil wala naman akong ginagawa doon sa may pupuntahan ako. So, sinamahan ko lang siya. So, mga taga-bukid, so, paki-follow and share na lang dito para alam nyo kung ano pala yung pagano ng road marking. Huwag hindi pala basta-basta yan. Kailangan talaga hindi basta-basta na magpipintura ka lang na larga bula na pintura. Yun kagaya sa atin, yung pintura lang, wala